Hello. Hello. Happy Sabat po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, so tayo na po ay mag-aawitan, ngunit bago po ang lahat tayo po muna ay manandali ang manalangin. Let's pray. Dakila at mapagpala namin Diyos, kami pilubos nagpapasalamat sa inyong pangalan, sa inyong patuloy na pagpapalang pinagkakalob sa amin. Nawa Panginoon, linisin niyo po ang aming puso't kaisipan, aming po mga kasalanan, patawarin nawa kami Panginoon, upang sa ganun kami po ay maging karapat dapat sa inyong harapan sa mga oras ito. Dalangin po namin na pagkalooban po kami ng magandang mga boses namin po magamit sa pagpuri sa inyong pangalan. I-guide niyo po ang Panginoon. Ito po aming samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating unang awitin, natin pong kantayin ang Where Are the Reapers? And so atin na lang, dahil wala po, atin pong kantayin ang I Found a Friend. Para po sa ating pangalawang awitin,
Atin pong sunod na kantahin ang Take the World But Give Me Jesus. Take the world, but give me Jesus. Para po sa ating opening song, atin pong kantahin ang Wonderful Words of Love, Life. Tayo pong lahat ay tumayo.
tayo po lumuhod para sa ating panalangin. Dakila namin Diyos na maparan sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa gabing ito, sa araw ng Sabat na ito, na patuloy mo pa rin kaming iningatan patungo sa iyong baysambahan. Panginoon, sa gabing ito, muli naming pagbubulayan ng iyong banal na salita. Buksan ang aming puso at isipan, at ang aming mapagbulay-bulayan sa gabing ito, Panginoon, ay ikintal sa aming puso at isipan. Patawarin kami, Panginoon, sa aming nagawang pagkakasala, maging lihim ang tiyayag sa isip, salita at sa gawit ng samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy Sabat po. Purihin po ang Panginoon dahil nagtipon-tipon po tayo ngayong Biyernes ng gabi para ipagdiwang po ang Sabado. Welcome po sa Halcon family from Central Siksikan Church at sa kanyang mga kasama, mga kabataan nang galing sa Central. Welcome po kayo sa Rampano Church. Sana bukas ay makasama ulit namin kayo dito sa church. Ang pagsamba po natin ngayong gabi ay pinangunahan po sa pag-aawitan ni Brother Alvin Mascardo. Pagkatapos po nito, ang opening song po natin ay Wonderful Words of Love, Life. Then after po noon ay pabungad na panalangin po ni Brother Mark Salazar. Then presider pong inyong lingkod, Sister Alchin Mascardo. Pagkatapos ko po ay makakarinig po tayo ng dalawang mensahe. Unang mensahe po ay sa pamamagitan ng awit ay pagkakaloob po ng mga kabataan. Then after po nun ang mensahe ng salita na galing sa Panginoon sa katauhan po ni Brother Jimmy Salazar Sr. Then closing song and closing prayer po ng ating speaker. Tayo po ay patuloy sa ating pagpuri sa Panginoon. Ibibigay ko na po ang pagkakataon sa mga kabataan para sa kanilang mensahe ng awit. Tinatawagan ko po ang mga kabataan. Kasama rin daw po yung kabataan ng Central.
Happy Sabat po mga kapatid. At marami pong salamat sa awit po ng atin pong mga kabataan na kung saan ang wika ng awit ay ang Panginoon ang tubig ng buhay sa lahat ng taong nangangailangan ng kanyang pag-ibig at pagliligtas. Amen mga kapatid. Talagang tunay nga ang Diyos, ang siya pong tubig ng buhay. Tingnan po ninyo, kapag tayo po ay walang tubig sa ating katawan, ano po ang mangyayari? Tuyo po ang ating katawan at hindi tayo masyadong makapagalaw ng ating katawan kasi mahina. Ang diwa po ng awit ay pumapatungkol po sa mga tao o sa ating mga kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan na kung saan ito po ay masusumpungan lamang natin doon po sa paanan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Mga minamahal ko pong mga kapatid, bago po ko sa inyo magdadala ng mensahe patungkol po sa banal na kasulatan, ako po ay mayroon pong pakiusap sana po sa inyo kung maaari lamang po mga kapatid. Kasi mga kapatid, yung mga bagay, alam naman po natin kung ano po ang nakatala sa banal na aklat. Kagabi po ay nagkaroon ako mga kapatid ng panaginip na ito po mga kapatid ay palaging nangyayari kahit doon pa man kami sa aming church sa Sitio Logon. Pag ako po ay nanaginip ng ganito, may gawain po mga kapatid na darating. Kasi ang iniisip ko mga kapatid, kung kailan tayo makapagdalaw sa atin pong mga kapatid na hindi na po natin nadadalaw at sila po ay nanghihina sa kanila pong pananampalataya. Alam po ninyo mga kapatid, sa gabi pong ito, mayroon pong aklat akong nakahanda talaga dahil ang pagkaalam ko dito nung nakaraang Sabado ay ako talaga ang speaker. Pero sabi ng misis ko kanina, nag-chat sa sa ating group chat na bukas ako ng umaga at ako ang promosyon. Sabi ko okay lang yon kasi lagi naman akong mayroong nakaprepare mga kapatid na mga talata. Dahil tayong mga anak ng Diyos ay hindi po natin ipinupokus ang ating mga sarili sa mga bagay na ating paggawa, kundi mayroon din po tayong panahon para po mag-aral sa banal na kasulatan. Kaya nang sinabihan ako ni brother kanina, sabi ko okay lang. Mga kapatid, ang pakiusap ko po sana, kung maaari po, yung atin pong pinagkasunduan sa ating pong grupo na tayo po ay magdadalaw sa ating mga kapatid, sana po mga kapatid gawin po natin ito. Kagabi po mga kapatid ay nagkaroon ako ng panaginip mga 2:00 ng madaling araw. Ako ay naglalakad sa gitna ng maraming palay. Ang palay mga kapatid, hindi naman ito lingid sa ating mga kaalaman sa parable na binigay ng Panginoon. Ito ay ang kanyang salita patungkol sa binhi. Naglalakad ako mga kapatid sa gitna ng maraming papalayan. Marami ang nababaling palay na halos sumayad sa lupa, pero sa lahat sila mga kapatid ay hinug na. Ang mga kasama ko mga kapatid ay nag-aani sila at ako ang dumadampot sa mga uhay na nababali, mga kapatid. Kaya naisip ko na ako ay magising. Ito ay patungkol sa ating mga kapatid na nanghina sa pananampalataya na dapat po tayong lahat ay dumalaw sa kanila. Dahil doon sa amin mga kapatid, kapag ako ay nanaginip ng ganyan, yun talaga mga kapatid ang kahulugan. Kaya kami ay masigasig ang inyong lingkod. Hindi naman po ako sangmamalaki sa aking sarili dahil ako naman ang mangmang sa harapan ng Diyos. Pero pag dumating sa akin mga kapatid, ang mga pangitaing ganun, kapag patungkol sa gawain mga kapatid, pagdadalaw sa mga kapatid, hindi ko po yan pinagpapaliban mga kapatid. Ipinagpapaliban ko ang aking hanap buhay, ang aking gawain, hindi ko po pinagpapaliban. Kasi yan mga kapatid ay panawagan ng Diyos sa atin na gumawa tayo habang tayo ay naghihintay pa sa malapit ng pagdating ng ating pong Panginoon. Alam ko po mga kapatid dahil napag-usapan namin ni Brother Michael nung nakaraan na mga linggo, na mayroong mga kapatid tayo dito na bagong bautismo, na ilan ba Brother Ronnie, ano bautismuhan? Nung nakaraang pag-crusade, sabi niya marami yun bro, pero ang nagsisimba ngayon, parang 2 o 1. Tama po ba?
Mga minamahal ko pong mga kapatid, ang mga kapatid na ito ay tumanggap agad sila sa salita ng Panginoon. Sa bagay naman po, hindi naman po yan sinasabi na hindi darating kasi po nakahula po yan sa banal na aklat. Pero mga kapatid, kinakailangan po natin na sila po ay atin pong dalawin. Bigyan po natin sila ng panahon mga kapatid. Kasi yan po talaga ang gawain natin sa lupang ito. Ano ho? May nakaprepare po akong talata pero napili ko po ngayong gabi ang talata po dito po sa aklat ng mga ngaral. Ho? Ang nakaprepare ko po sanang talata ay doon po sa aklat ng Juan mga kapatid. Pero mas napili ko po itong nakatala sa aklat ng mga ngaral, Kapitulo 5. Tingnan po ninyo sa inyong mga Biblia kung ano po ang sinabi ng kasulatan. Mga kapatid, ang sabi po dito sa unang talata ng Kapitulo 5, talatang 1, ingatan mo ang iyong mga paa pagka ikaw ay lumalakad sa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa maghain ng mga mangmang sapagkat hindi sila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kalikuan. Manalangin po tayo mga kapatid ko po kay Kristo. Mapagpala po naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Ikaw po o Diyos ang nagmamay-ari ng aming mga buhay maging sa aming mga kaisipan. Ama ko pong manal, patuloy ko pong idinaraing sa inyo. Kahabagan po kami ng mga makasalanan sapagkat wala po kaming kakayahan, karunungan, kaalaman sa iyo pong mga salitang ito. Ngunit sa ganang inyong banal na kalooban na kami po ay iyong inatasan bilang iyong mga lingkod at mga anak, na kami po ay inyo pong pagkalooban nawa ng pag-uunawa sa oras pong ito. Kahabagan po kami na ipagkaloob ang banal na Espiritu na siya po ang mag-uudyok sa aming mga sarili upang kami ay gumawa ng iyong mga gawain sa lupang ito at maunawaan po naming lahat ang iyong pong mga salita na kung papaano po kami lubusang manampalataya sa inyo ay pagtibayin po ang bawat isa sa amin. Salamat po o Diyos sa pagtugon at pagdinig ng aking mga dalangin ito. Ito po ay aking hinihiling sa pangalan ng Panginoon po naming Jesus. Amen. Ang sabi po sa talatang ito, ingatan po natin yung ating mga paa paglakad sa bahay po ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, minsan kapag nasa loob tayo ng bahay ng Panginoon, nasa harapan na tayo, maya-maya, umaalis tayo, pumupunta tayo doon sa likuran. Sabi sa talatang ito, ingatan natin ang ating mga paglakad. Paano po tayo makapagsamba, makapag-focus sa pakikinig, sa hain na salita ng Diyos kung tayo po mga kapatid ay uupo, tatayo, aalis, babalik. Ayan, ito pong mga talatang ito ay talagang paalala po ito sa atin mga kapatid ng Panginoon. Ano ho? Kaya sana po mga kapatid, kung ako po ay mayroon pong mabigkas sa aking mga bibig, na tayo po mga kapatid ay masagi, wag sana po tayong magtatampo kasi ito po ay kaakibat lamang po ng atin pong pag-aaral sa gabi pong ito. Ang Diyos po ang nagsasalita sa atin, hindi po ako ang nagsasalita, kundi ang Panginoong Diyos po. Dahil ang atin pong pinag-aaralan po dito, ito po ay ang salita ng Diyos. Sa banal na aklat na ito, siya po ang nagsalita dito mga kapatid. Hindi po magsasalita ang magbibigay ng boses ang banal na kasulatan kung hindi po natin ito babasahin. Kaya po sa ating pong pagtatalakayan, nawa po mga kapatid, tayo po ay magkaroon ng pagpapakumbabaan sa bawat isa. Kung tayo man po ay nasasaktan o masagi man sa mga talatang ito, nawa po mga kapatid ay isipin na lang natin ang Panginoong Diyos ang nagpapaalala sa atin. Dahil aminin natin sa ating mga sarili na tayo ay nagkakasala sa harapan po ng ating Panginoong Diyos. Ano ho? At ang sabi po sa talatang 2 mga kapatid, huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa ibabaw ng lupa. Kaya't pagkauntiin mo ang iyong mga salita. Ayan mga kapatid ko po kay Kristo. Ang sabi po dito, hindi tayo dapat magpakabigla sa pagsasalita sa atin pong
mga bibig. O, kasi kung minsan po mga kapatid, sa loob po ng ating iglesia, ay parang nagbabatuhan po tayo dito mga kapatid eh. Kung minsan po, para baga tayong mga parasiyo, tinitingnan natin ang ating mga kapatid sa kapaligiran, at maya-maya iniisip niya na kapag ako ay bigyan ng bahagi, ang target sa sermon ko, yung kapatid na nakita ko na hindi tama ang kanyang galaw sa loob ng iglesia. O, nangyayari po yan sa atin dito mga kapatid. Ano ho? Dahil kung minsan po, yung sama ng loob niya na lumipas na, pag nagkaroon ng bahagi ang isang tao, mga kapatid ko po kay Kristo, doon niya ilalabas ang pagkakataon sapagkat siya ang nagsasalita. Hindi po yun mga kapatid ang nais ng Diyos. Ang nais po ng Panginoon mga kapatid, magpaalalahanan lang po tayo sa bawat isa. Magpalakasan po tayo sa atin pong pananampalataya. Gawin po natin ang naaayon po sa kalooban ng atin pong Panginoong Diyos. Wala pong kabuluhan ang mga bagay na ito mga kapatid kung yun po lamang ang laging nasa ating isipan. Sapagkat ang Panginoon po ay hindi po masisihan kapag tayo po ay nagsasalita ng napakaraming salita at kung minsan ay nasasaktan ang ating mga kapatid. Paano po kaya mga kapatid kung bago pa lang sa pananampalataya yung nasa loob po ng ating iglesia? Sa sunod kaya na Sabat, makita pa kaya natin dito? Kasi po minsan po mga kapatid, yung mga bagong pananampalataya, kapag nagsalita po tayo ng mga bagay na ganito, etc., kapag sila po mga kapatid ay natats ang kanilang puso, sila po mga kapatid ay nawawalan po sila ng ganang dumalo sa atin pong mga iglesia. Kaya kung titingnan po natin ang bagong mga member, nawawala po sila mga kapatid. Kundi ang natitira po, yung ang kanilang puso ay handang masaktan at handang tanggapin ang katuwiran at ang katotohanan na itinuturo ng banal na kasulatan para masaway tayo sa ating mga gawa na hindi karapat-dapat sa harapan po ng ating Diyos, mga kapatid. Mapalad po tayo kapag tayo po ay tumanggap ng ganito mga kapatid. Pero kung minsan po, yung pananalita po natin, nahihiwalay na po tayo mga kapatid sa linya ng pag-ibig na itinuturo ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, talata 12, mag-ibigan kayo sa isa't isa, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Kung ako po mga kapatid ay magsisilipan dito sa loob ng iglesia, sisilipin ko po kung sino po ang gumagawa ng hindi naman po nararapat na sa harap ng Diyos. Pagkatapos po ngayon, binigyan niyo ako ng bahagi. Mayroon po akong taong patatamaan. At matatarok niya sa kanyang isip mga kapatid na siya ang patatamaan kasi nakikita niya sa pananalita. Ayan, ano kaya mga kapatid ay nasa puso natin? Iisipin natin, sa sunod na Sabat, hindi muna ako magsamba. Pag nalaman natin na yung tao na yun ang speaker, sasabihin natin, hindi ako magsamba kasi yun naman ang speaker, ako na naman ang tatargetin yan. Kasi yung isipan po natin mga kapatid, lagi po siyang advance. Ganun po ang sistema ng isipan ng tao. Lalo na po kaya mga kapatid, yung bagong hikayat natin sa loob ng iglesia. Lalo na pa kaya, minsan po mga kapatid, nasasaktan nga po tayo na tayo po ay matagal na sa iglesia. Gaano pa po kaya ang mga bago pa lang sa loob ng iglesia? Ayan. Kaya sabi po dito, hindi po daw tayo dapat mabigla sa pagsalita ng ating mga bibig at huwag tayong magmadali. Kasi yung iba po nagmamadali na lang sila kung ano po ang pumapasok sa isipan. Alam po ninyo mga kapatid, ako po ay mayroon din pong puso na masasaktan minsan. Yan. Kasi wala naman pong pusong hindi masaktan eh. Yeah? Ayan. Pero, tinatanggap ko po ang lahat mga kapatid. Lahat po, kahit saan iglesia ako naroon. Kahit yung ating mga pastor na nagwawali, nagsasalita, nagsisirmon. Alam po ninyo mga kapatid, ako po nasasaktan pero mas higit ko pong pinagtitibay ang aking pananampalataya sa Diyos. Bakit po mga kapatid? Dahil ito po ang turo ng banal na Espiritu para po mabago ang espiritual po nating buhay. Ano ho? Pero kung tayo po mga kapatid na magtatampo, si ganito, parang lagi na lang ganyan ang sinasabi, parang ako yata ang pinatatamaan lagi eh. Hindi naman ako laging gumagawa ng ganon. Mahirap po mga kapatid, mahirap po yun mga kapatid. Pero,
para po sa atin, na handa po tayong tanggapin ang turo ng Diyos. Aba, kahit mamasugatan ang ating puso, ayan, sa salita ng Diyos na ating marinig, okay lang na naman po yun, kasi yun po ang nais ng Diyos para pumasaway tayo sa atin pong mga gawa. Sabi po ng aklat ng Hebreo 4, ang kapitulo 12, ang salita ng Diyos ay matalas kaysa alimang tabak na may dalawang talim. Tumatagos sa kasukasuan hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at tumatagos sa kaibuturan ng mga buto at madaling kumilala sa haka ng puso at pag-iisip ng tao. Ayan, kaya kuminsan po nasusugatan po tayo. Kaya ang sabi po dito, hindi po dapat daw na magmadali tayo sa atin pong pagsasalita. At ang ating pong pagsasalita ay ating pong pakaikliin. Ang sabi po, ulitin ko po ang talata mga kapatid ha. Huwag pakabigla ang iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa ibabaw ng lupa, kaya pakauntiin mo ang mga salita. Ang sabi po sa talatang 3, sapagkat ang panaginip ay dumarating sa harapan, dumarating sa karamihan ng gawain. Ayan. At ang tinig ng mangmang sa karamihan ng mga salita. Ayan, mga kapatid. Ano daw? Ang panaginip daw po ay dumarating sa ano po? Sa karamihan, sa mga gawain. Kaya mga kapatid, yung mga, baka siguro po naman, hindi na naman po ako ang binibigyan ng Diyos ng ganito eh. Marami po tayo. Kaya nga lang po, hindi natin nagagawa kasi kung minsan po, lagi po tayong busy sa atin pong mga gawain mga kapatid. Alam po ninyo mga kapatid, ang buhay po natin sa lupa pong ito, dapat po na gumawa tayo dahil hindi lamang po itong ating mga sarili ay lagi po tayong abala. Dahil kasi po kung lagi po tayong abala, lagi po tayong may katuwiran. Doon po sa amin mga kapatid nung naparito ang aking pinsan na dating leader ng iglesia doon, siya ang pangalawang leader sa akin mga kapatid. Nagkwentuhan kami dyan noong nakaraang araw lang. Sabi niya, bro, yung mga kapatid natin doon, parang ilan na lang ang sumamba. Sabi ko, ano bang nangyayari doon sa ating mga leader? Ay, ang mga leader, baging ang leader, hindi na sumisimba. Aba, sabi ko, ipanalangin nyo lang kapatid. Ipapanalangin lang natin sila. Alam po ninyo mga kapatid, hindi lamang po ang leader ang dapat pong gumawa sa gawain ng Panginoon mga kapatid. Lahat po tayo. Na narito po sa loob ng iglesyang ito. Narito po sa loob ng pananampalatayang ito. Ito po ang tungkulin ng bawat isa sa atin mga kapatid. Baka naman po yung mga kaibigan natin, nakasama na natin, pero hindi pa po natin sila nabahagian ng kahit kaunti man lang sa salita ng Diyos. Bagaman po tayo mga kapatid ay mga mangmang sa harapan po ng Panginoon, ngunit ang Diyos po ay nagbigay po sa atin ng isang pribilehiyo para po tayo ay magsalita sa ating mga kapwa patungkol po sa gawain sa lupa pong ito. Kaya sana po mga kapatid, gumawa po tayo. Dahil kung hindi po tayo gagawa mga kapatid, may talata po tayo sa banal na kasulatan. Sisingilin ng Panginoon ang dugo ng ating mga kaibigan sa atin pagdating ng panahon sa kanyang paghatol. Papaano kaya mga kapatid ang ating gagawin? Ano kaya ang mangyayari sa atin mga kapatid? Kung ang ating mga kapatid ay hindi po natin nabibigyan sila ng paalaala. Kasi po mga kapatid, doon sa yung mga tao po mga kapatid na kagaya ng mga kapatid natin na hindi na sumasamba. Minsan mga kapatid kasi may mga dahilan yan sila mga kapatid, hindi po natin alam. May mga problema sila sa buhay, kaya hindi po sila makadalo sa sambahan. Ngayon po, hindi rin po natin sila nadadalaw. Kasi mga kapatid, marami na po akong karanasan sa mga ganyan. Doon po sa amin, ganun po ang ibang mga kapatid. Sabi nila, ay, hindi man nila kami pinupuntahan. Hindi nila alam na ganito-ganito ang buhay ko. Naghihintay na lang sila na pumunta kami sa, dumalo kami sa simbahan, ay hindi kami talaga. Kasi busy. Ganun ang mga katuwiran ng iba. Sabi nila, mayroon pa nga doon sa amin nagsalita talaga na kung talagang mahal kami ng mga kapatid, dapat
pinupuntahan nila kami sa bahay namin. Ay hindi naman, parang wala naman kami halaga sa kanila. Ayan, may mga katuwiran kasi mga kapatid, yung mga kapatid natin na bago pa lang sa hikayat, may mga katuwiran po silang ganun sa kanilang mga sarili. Parang nakikita ba, para ba silang, kung mga sa simula pa nga lang naman, sabi ng Biblia, ang mga bata sa pananampalataya ay katulad ng isang sanggol. Nagatas pa lang ang kanilang dapat kanin at hindi pa sila dapat kumain ng matitigas na kanin. Kaya po kung minsan mga kapatid, naaalala ko rin yung salita na yon kapag nakakapagkwentuhan ko yung mga kapatid. Sabi ko, hindi naman sa ganun bro, kasi hindi lang talaga siguro napukusan ng mga kapatid. Pero hayaan mo, paruruunan ka rin naman namin. Kaya po kung minsan mga kapatid, ganun po ang nangyayari sa buhay natin. Na mga salita, ang mga salita ng Diyos ay para bagang ipinagkakait din natin na tayo lang ang nakakaalam. Pero yung iba na hindi pa talagang nahahasa sa kanilang isipan o hindi pa talaga sila nagiging hindi pa po nagiging malawak ang kanilang mga pag-uunawa, madali po silang mga wala sa kanila pong pananampalataya. Kaya po mga kapatid, ang salita ng Diyos na ito po ay inaaral po sa atin. Inaaral po ito sa ating lahat. Hindi lang po sa kung sino, kundi sa bawat isa po ito sa atin. Dahil ang salita ng Diyos mga kapatid ay talagang dapat po natin itong ipahayag sa lahat ng mga tao. Hindi lamang po yung mga pastor natin, hindi lamang po yung mga liman, hindi lamang po yung mga leader, kundi maging sa ating mga member ng iglesia, dapat po tayo mga kapatid gumawa din. Kasi ito po ang tungkulin natin, hindi lamang po tayo nagsisimba para po sa ating sarili. Nagsasamba tayo, naglilingkod tayo sa Diyos para din sa iba. Di ba? Ang sabi nga naman ng Biblia, ang pagtubos ng Panginoong Diyos ay hindi lamang po sa mga tumatawag sa Kanya, kundi sa buong sanlibutan. Paano po kaya tatawagan ang buong sanlibutan mga kapatid? Kung marami ang mga dapat hasikan at wala namang manghasik. Ang salita ng Diyos mga kapatid ay tunay at tapat na ito ay itinuturo sa atin upang ang atin pong paglakad sa ibabaw ng sanlibutang ito ay maging karapat-dapat tayo sa paningin ng Diyos. At ang ating mga paggawa sa gawain ng Panginoon, ito po ay malaking kagalakan sa mga anghel sa langit. Yung mga gawain po natin, yung atin pong pagpapahayag sa salita ng Diyos, sabi ng Panginoong Hesukristo, ako ay sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan kung tayo po ay gagawa sa gawain po ng Panginoon. Mga minamahal ko pong mga kapatid, ang message pong ito, hindi lang po ito para sa atin na nasa loob ng iglesia. Ito po ay dapat gawin natin para marinig din po ito ng mga taong wala sa loob ng iglesyang ito. Para malaman ng mga tao na may Diyos pala na tumatawag sa kanila at may Diyos na handa silang iligtas kung sila po ay maglilingkod at sumusunod sa pananampalataya at sumusunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Dahil marami po ang mga tao na ang kanilang pagkakilala sa Diyos ay may Diyos. Pero hindi po nila alam mga kapatid kung ano pong uri ang Diyos na kanila pong sinasampalatayanan. Kaya nga doon sa Mateo 7:21, ang pagkasabi dito ay hindi ang bawat tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa karaan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Ayan. Yung mga gumaganap pala ng kalooban ng Ama. Ay ang pagkaalam ng mga tao, lahat naman tayo tumatawag sa Diyos. Kaya may mga katuwiran po sila. Mga kapatid, sabi nila ay katulad nung nakaengkwentro ko doon sa aming katawid na sityo. Sabi nila ay hindi na namin kailangan pang pangaralan ninyo kami. Kasi kami naman ay tumatawag din sa Diyos. Aba, mga kapatid, sabi ko, hindi naman lahat na tumatawag, sabi ng Biblia, ay papasok sa karaan ng langit. Kaya dapat po silang tawagan, mga minamahal ko pong mga kapatid, na dapat po sila talagang makaunawa sa salita ng Panginoon. Higit po sa lahat, yung mga kapatid po na mayroon pong nahasik na binhi sa kanilang mga puso, madali na po silang hikayatin mga kapatid, madali na po natin silang paamuhin. Diba? Madali na po natin silang akayin sa loob ng iglesia. Dahil kulang lang po sa kanila
kung sa mga dalaga pa ay ligawan natin silang mabuti. Wag po nating sabihin na ay, hindi na natin yan kailangan kasi alam naman nila ang katotohanan. Mga kapatid ko po kay Kristo, kung makikita po natin ang ginagawa ng Panginoong Hesus nung siya ay dito pa sa ibabaw ng lupa, maging ang mga tao na umalipusta sa Kanya, ay Kanya po itong pinangangaralan, pinahahayagan niya ang Kanyang salita ng katuwiran ng Diyos. Mga kapatid, hindi po nagsabi ang Panginoon ay bahala kayo sa buhay niyo kung ayaw niyo makinig. Wala pong sinabi ang Panginoon, kundi ang sabi po ng Panginoon, ang sumusunod sa salita ng aking Ama ay siyang kasama na sila ay sasalubong sa pagdating ng anak ng tao. Kaya po mga minamahal ko pong mga kapatid, hindi po dapat tayo ay maging mabalisa sa atin pong pamumuhay sa araw-araw, kundi bagkos, gumawa po tayo sa gawain, itagubilin po natin lahat mga kapatid ko po kay Kristo, ang lahat ng ating pangangailangan. Ang importante po, mayroon pong gawain ang Panginoon na dapat po natin gawin. Kasi po ito ay inutos ng Diyos sa Kanyang mga unang disipulo. Ganon din po sa atin ngayon. Kasi ang sinabi po ng Panginoong Hesus doon po sa aklat ng Marcos 16:15, humayo kayo at ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Yan. Humayo tayo, ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng mga taong nilalang ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya sabi niya, sa 16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Sa bagay nga naman mga kapatid, sa talata pong yan ay mayroon po tayong katawiran, ay baka ayaw nilang sumampalataya, pero lahat ng mga tao po, mga kapatid, dapat po talaga silang mapahayagan natin sa salita ng Diyos. Kaya yung aking message na ito, sana po mga minamahal ko pong mga kapatid, ito po ay atin pong bulay-bulayin sa ating mga sarili. Alam ko po na marami po tayong mga kaibigan dito. Marami po tayong mga kapatid na matagal lang hindi nagsasamba. Mayroon po tayong mga bagong bautismo na hindi po natin nakikita sa loob ng iglesia. Ang dapat po natin gawin mga kapatid, dalawin natin sila, patuloy natin silang dalawin. Lalong-lalo na po yung mga kapatid talaga na dating member, na hindi na po sila nagdadalo. Mga kapatid, yung paalala po ng Panginoon, hindi naman po natin pinipilit na sila ay magbalik loob. Pero alam ko po mga kapatid na may Diyos po nagagawa para sa kanila. Kasi lahat naman po tayo ay tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang nais po ng Panginoon mga kapatid, isa man sa mga taong nasa ibabaw ng sanlibutan ito na tinubos ni Jesus Christ ng kanyang banal na dugo ay walang mapahamak, kundi magkaroon sila ng walang hanggang buhay. Ang nararapat lamang po, ipaalala natin sa kanila ang salita ng Diyos. Hindi po natin sila pipilitin. Dahil ang sabi ng Panginoon, kayo ay maghahasik at ako ang magpapatubo. Bagaman kasama natin sa ibabaw ng lupang ito ang panirang damo, pero alam po natin na mayroon pong Diyos na itataas ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupang ito. Pagpalain nawa tayo ng Diyos at nawa sumaatin ang kapayapaan, ito po ang aking dalangin. Bilang tugon po sa ating mensaheng narinig, atin pong awitin ng Look for the Way Mark. Tayo pong lahat ay tumayo.
Tayo po ay manalangin, mga kapatid. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagmamay-ari ng aming mga buhay, ang aming mga abang sarili ay amin pong isinusuko sa inyong banal na harapan. Kahabagan po ang bawat isa sa amin sapagkat kami po ay makasalanan. Ngunit babatid po namin na kung kami po ay patuloy na lumapit sa biyaya ng aming Panginoong Hesukristo, ang iyo pong awa at habag at ang iyong mga biyayang nakalaan para po sa bawat isa sa amin, ay amin po itong matanggap mula sa inyong banal na kalooban. Salamat po sa gabi pong ito na kami po ay nakapagpulong at kami po ay nagkaroon ng usapin sa aming mga sarili na kung saan patuloy nawa na kami po ay iyong pangunahan, O Diyos. Sa iyo pong mga salita ng katuwiran ay amin po itong maihayag sa amin pong mga kapatid na nanghihina sa kanila pong pananampalataya, ganon din po sa aming mga kaibigan. Patuloy pong gamitin ang bawat isa sa amin, Panginoon, sapagkat nalalaman namin na ikaw po ay malapit ng mahayag sa alapaap ng mga langit. Nararapat po na ang iyo pong mga salita ay marinig sa lahat po ng mga tao na iyo pong tinubos ng iyo pong banal na dugo. Patuloy nawa, Panginoon, ang pangunguna ng banal na Espiritu sa bawat tahanan, sa bawat kapatid na iyo pong tinawag sa loob ng iglesyang ito. Ang pangunguna ng banal na Espiritu na siya pong maghari sa aming mga puso ang pag-ibig at ang kapayapaan at ang patuloy na pag-ibig sa aming mga kapwa, na ito po ay gawin namin sang-ayon po sa banal mo pong kalooban. Pagpalain po, Panginoon, ang mga kapatid na naririto, ganun din po ang mga kapatid na hindi namin kapiling sa loob po ng iyong bahay-sambahan. Patuloy nawa na pagpalain ang bawat sambahayan at ingatan ang bawat isa sa amin sa gabi pong ito sa pag-uwi namin sa aming kanya-kanyang mga pansamantalang tahanan. Patuloy nawa na manahan sa amin ang banal na Espiritu hanggang sa kinabukasan, O Diyos. Sa amin pong pagtulog bawat isa kami po yung ingatan at gisingin kami sa kinaumagahan ng Sabat, na kami ay handa sa amin pong pagsalubong sa araw po ng Sabat ng kapahingahan sa amin pong pagpuri sa inyo. Tawagin nawa, O Diyos, ng iyo pong banal na kapangyarihan ang mga kapatid na nanghihina sa pananampalataya na sila po ay makinig sa iyo pong mga mensahe sa loob po ng bahay-sambahang ito. Patuloy pong gamitin ang mga lider ng iglesia sa lugar pong ito, Panginoon, na kami po ay sama-samang magpahayag ng iyong mga salita at ang mga kapatid na nanghihina ay amin po itong dalawin sa araw at gabi. Patuloy nawa, O Diyos, na ikaw po ang manguna sa amin. Salamat po, Panginoong Banal, sa pagtugon at pagdinig ng aming mga dalangin ito. Ito po ay aking hinihiling at pinapasakop sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.